Sa tingin nyo, kayo ba ay natatakot pag bigyan na lang kayo nag-iisa sa buhay? Kayo ba ay natatakot po? Hindi naman po. Bakit po kaya? Kasi kaya ko naman po mabuhay ng mag-isa. Kaya ko naman po magluto, kaya ko naman po umuwi na mag-isa lang. Okay, kayo po? Kaya ko naman po kasi po alam ko po na nandyan po ang Diyos. Alam ko po sa lahat ng oras, siya po yung gagabay sa akin. Pero sa tingin nyo, kayo ba ay may trust issue sa mga tao sa panahon ngayon? Nahihirapan ba kayo magtiwala sa isang tao o hindi naman po? Hindi naman po. Hindi naman, bakit po? Kasi gusto ko pong makakilala ng marami pa pong tao. Kaya wala pa po akong mga trust issue dahil wala pa naman po nangyayari masama sa mga nakakilala ko. I see. Kayo po? Ako po, yes po, madami po akong trust issue. Since po, medyo malita po talaga, talagang madami na po talaga akong trust issue sa mga tao po. Pero kung babalik po tayo sa tanong na maaaring maririnig nyo rin ito, paano nyo ba malalaman kung isang tao po yung pagkakatiwalaan? Paano nakikita yun? Hindi ko po namin sure kasi po, ako po, pagkitiwala lang po ako, pag talagang yung kakilala rin po ng magulang ko lang po, katiwala. Kayo po? Paano ba, kunwari, may nakilala, paano malaman na mapagkakatiwalaan din yan? Hindi ko lang po alam kung paano ko po masasabi, pero kasi iba't iba po lahat ang ugali ng mga tao. Pwede pong patago ang kanilang ugali, pwede pong palabas. Kaya po pwede po nilang, kapag kinakausap po namin, pwede pong tinatago po nila ang totoo nilang ugali or talagang yun na po. Kaya hindi ko din po masasabi kung yun din po ang totoo nilang ugali. Kaya hindi ko po sila agad mababasa. Pero sa tingin nyo, may kinalaman din siguro sa feelings o parang nararamdaman mo parang mapagkakatiwalaan. Sa tingin mo, may basahan din yan? Nararamdaman mo rin yan na parang mapagkakatiwalaan talaga? Opo. Kapag nakakausap ko po sila, yung iba naman po parang hindi ko po gustong kausap kasi po depende po sa ugali nila. Ganun lang po ang aking basehan. Kayo, ganun din sa tingin nyo o mayroon pa iba pang basehan kaya? Maliban doon sa binanggit nyo kanina. Yung pong nararamdaman ko po sa kanila, like po yung iba kong mga kaibigan, sa pananalita po nila, saka po yung gaan po ng loob ko po sa kanila, yun na po yun. Pero ito po, kayo ba'y masayahin ba kayo, malungkutin ba kayo itong 2024? Masayahin naman po. Masayahin kayo po. Masayahin rin naman po. From 1 to 10, 1 sobrang yung lungkot or 10 sobrang yung masaya. Saan nyo po ilalagay sarili nyo from 1 to 10? Akin po ay 8 po sa masaya at 2 lang po sa malungkot. Okay, kayo naman po. Bali po ako po ay 8.5 sa masaya, then 3 lang po sa malungkot. I see. Pero tanong ko naman, bakit po isang tao po ay malungkot o malungkutin? Ano kaya ang dahilan? Bakit isang tao po ay malungkot? Baka po may nangyayari masama sa araw nila or masama lang po talaga ang gising. Baka po naman ay may masama po nangyari. O ayaw lang po naman talaga nila sa araw nila. I see. Kayo ano kaya? Ako po, feeling ko po sa mga pinagdadaanan po nila sa buhay po, sa mga problema dumadating, depende po sa tao. Kasi po, hindi naman po sa lahat po ng oras ay malungkot tayo, hindi rin naman po sa lahat ng oras ay masaya po tayo. Pero sa tingin nyo, sabi ng maraming Pilipino, kaya daw sila malungkot o malungkutin ay dahil wala pong pera. Kayo ba naniniwala? Isang Pilipino malungkot, walang pera. Kayo ba naniniwala dito? Opo. Kayo po? Hindi po, kasi hindi naman po lahat ng kasiyahan ay mahanap po natin sa pera. Kasi sa pamilya rin po, habang kahit po wala po kayong pera, pag po kayo sama-sama na nagtutulungan, lahat po ay inyo po malalampasan. Pero kayo, bakit na malungkot pag ganun? Ba't kayo malungkot? Kasi po, hindi po kayo agad makakabili ng mga gusto nyo at hindi po kayo makakapunta sa mga gusto nyo din pupuntahan. Yun. Pero to, tanong ko na, may baka ng konting tanong. Kayo ba'y mahilig sa social media, Facebook, TikTok, etc.? Kayo ba'y mahilig mag-browse o mag-check social media? Mahilig naman. Kayo po? Hindi po. Hindi. Pero on the other hand, tanong ko lang naman. Teka lang So, ayun nga. So, balik lang po tayo, no? So, ayun nga. Kung makikita po natin, may iba lang ng konting tanong. Maaaring hindi kayo nanonood ng social media, kayo ay active sa social media. Pero tanong ko lamang, meron kasi akong narinig sa isang social media na ang mga vloggers daw and content creators ay pabagsak na daw simula itong 2024 hanggang sa mga susunod na taon. Palaos na daw kasi daw ay nakakasawa na daw ang mga contents. Parang paulit-ulit lang, wala daw dalang aral at iba pa.
Tanong ko lamang, kayo ba'y naniniwala na maaaring palaos na po ang lahat ng content creator o vlogger simula itong panahon na yun? Kayo ba'y sa tingin nyo laos na talaga? Hindi po. Bakit po kaya? Kasi po marami pong tao ang interesadong malaman kung ano po ang inyong ginagawa. At marami din pong mga tao interesado sa inyong contents. Yung mga gusto pong malaman kung ano pong nangyayari doon. Kung ano po ang meron sa ganon. Kaya po, sa tingin ko po, hindi po yun na lang. Kayo po, bagamat hindi man kayo siguro active social media, sa tingin nyo palaos na rin yung mga yan? Hindi. Hindi naman po, kasi po may mga tao po na gusto nga, tama po yung sinabi niya, gusto rin po matuto sa mga bagay na hindi po namin nararanasan. Yung mga ibang ginagawa po ng mga content creator po. Pero sa tingin nyo po, sa inyong opinion, ano ba ang gusto nyo isang content na napapanood nyo? Or gusto nyo makita? Yung mga nag-i-explore po ng iba't ibang places dito po sa Pilipinas, sa iba pa pong bansa, or iba't iba pa po. Mga travel vlogs. Kayo, sa tingin nyo, gusto nyo content kung sakaling napaisip nyo manood? Same as him lang po, yung mga ganun po. Kasi doon po ako na-enggan yung panoodin, yung mga bagay at lugar na hindi ko po nagagawa. I see. Ito po, may iba po nung ibang tanong, no? Merong ibang kahit na tanong, mas madali po ito, pero sino po ito, no? Tanong ko lamang, kayo po ba isang mabuting tao po? Depende po yun sa taong nakikilala niyo po. Kung sa tingin po nila ko po yung magandang tao or mabait na tao or masama na tao sa kanila. Depende po yun sa tao inyong makikilala at makakausap. Hindi ko po alam kung sa tingin po nila ako yung mabait or masama. Depende po yun sa kanilang opinion. Ay, si kayo po. For me po, depende po sa mga taong nakakasama ko. Kung sila po ay magandang pakikitungo rin sa akin, edi gagandahan ko rin po pakikitungo sa kanila. Kagaya po nun sa golden rule po, kung ano po yung iginawa mo sa kanila, hindi po ibabalik nila po sa inyo. Okay. Pero, again, same question kanina, from 1 to 10, 1, sobrang yung masama, or 10, sobrang yung mabuti. Saan nyo po ilalagay ang inyong sarili sa pagiging mabuting tao? From 1 to 10. 9.5 po ako yung 9.5. mabuti at 0.5 lang po ako yung masama kapag Okay. Mataas ah. Kayo po. Bale, ang akin po ay 7 lang po ang mabuti, then 5 po ang masama. Okay. Gusto ko lang malaman ng inyong opinion dito. Paano nyo ba malalaman kung isang tao po ay mabuting tao? mahirap po sabihin kung ang tao pong ito ay mabait or masama. Pero sa tingin ko po, malalaman niyo po ito kung sila po ay mabait na tao or masamang tao kapag nakilala niyo po sila ng maayos at nakakausap niyo po na mabuti. Yun lang po ang aking... Kayo po. Depende po. Siguro po sa tagal nyo na po silang kasama para po makilala nyo na po yung ugali po nila. Pero tanong ko lang, mahilig ba yung magbasa ng dictionary? Yes po. Kayo po. Paminsan-minsan po, nagbabasa naman po ang dictionary. Pero pag search kay Google, pag hindi nyo alam isang salita, nagagawa nyo lagi? Apo. Kayo po. Madalang po. Dictionary po talaga. Dictionary talaga? I like dictionary the most po. Uy, interesting. Nakataw naka-encounter kasi iba hindi siya may dictionary, pero lagi nagsasearch kay Google, no? Siyempre, ganito lang kasi bigyan ko kayo ng konting trivia. Pag sinabi daw kasing good o mabuti, ito po ay may kinalaman sa tinatawag na moral excellent o morally upright. Sabihin daw ng moral ay ugali muna ng tao sa kanyang sarili. Dapat walang ginagawang masama, wala daw ginagawang krimen, at wala daw sasaktan na tao kahit sanggol. Tingnan natin po itong mabibigay sa tanong kung tama ang sinasabi ng dictionary. Kagaya nito, kayo po ba ay nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po? Apo. Kayo po. Yes po. Yun nga po, lahat po tayo guilty kasi yan po unang matututo ng isang bata. Magsinungaling, isama mo po ang sikreto, pagtatakpan, kaya lahat talaga tayo dito ay guilty. Pero ito po, kayo po ba ay nakaranas na magnakaw ng isang gamit kahit ano pong halaga yan? Napalapis, ballpen, barya, may napulot sa kalsada halimbawa, hindi sinauli, binulsa. O halimbawa, may libreng movie sa internet pero totoo may bayad yan, pero ninakaw na lang, gumawa ng paraan. Kayo ba'y nakapagnaho po na kahit anong gamit sa tanan ng buhay niyo po? Hindi pa naman po. Sigurado kayo, never pa? Sure po, hindi pa. Kayo po? Never din po. Well, mabuti po kung ganun, di ko kayo pinagdududahan. Huwag lang sana pong dumating yan dahil napakahirap po niyan, yung mga tutukso po sa ganyang bagay. Pero ito po, kayo ba'y nakaranas na magalit sa isang tao? Apo. Yes po. Nawawala ba stress natin pag tayo nagagalit o medyo tumitindi talaga? Mas lalo pong lumalaki ang stress kapag nagagalit. Kayo po? Mas lalo pong tumitindi.
Siyempre, normal naman po, pag kunyari tayo binubugbog o sinasaktan, siyempre magagalit. Ano naman po tayo natatawa o nabubungis-ngis habang tayo binubugbog sarado na. Eh, baka baliw na po yung isang tao na sinasabing hindi siya nagagalit, pero deep inside, iniipon na pala ang galit, tapos bigla na lang manggugulat na lang. Eh, may sinasabi kasi na hindi din pala kailangan barilin, saksakin, o suntukin isang tao. Kailangan mo lang pala ay magalit lang sa tao na hindi mo kailangan magmura. Parang para daw tayo nakapatay ng tao pero hindi po sa literal o hindi sa kanyang puso. Kaya nga minsan may nagsasabing nasasaktan ng isang tao dahil lang sa salita. Sisibihin, napakatindi talaga. Yun nga lang, taga tayo dito ay guilty. Pero ito po, nagagamit nyo ba minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan? Minsan, bigyan na lang kayo magugulatin, napapa-OM, alam nyo na po yun. Kaya rin, nahulog lang yung cellphone mo, napa-OM, alam nyo na po. Nagagamit nyo ba minsan yun? Apo. Kayo po? Minsan lang po. Curious lang po ako. Bakit kaya gano'n ng mga Pilipino madalas, pag nagugulat, yun ang binabanggit? Di ba pwedeng pangalan ng hayop, pangalan ng puno, pangalan ng lugar? Bakit ba pangalan ng Panginoon? Nadapa lamang, OM na kaagad. Parang, alam mo yung random na nang bigla. Bakit kaya ginagamit madalas ng Pilipino yan? Yun na po kasi ang nakasanayan natin ngayon sa araw po ngayon. Kasi po, kapag nanonood po sa, halimbawa, sa iba pong vlogger sa ibang bansa or sa mga documentaries po, ang sinasabi po nila pag halimbawa po nagugulat po sila or na-amaze ay o yung OMG po ngayon na madalas gamitin. Kaya po, yun na din po ang nakasanayan ng mga Pilipino ngayon na gamitin din po kapag sila po yung nagugulat or Kayo po? Ganoon din po, yung pong mga nakasanayan na sa kay mga naririnig po natin. May kasanayan talaga. Pero tanong ko lamang, what if kunwari ay nandito kayo sa lugar na to, naghihintay lang kayo ng oras halimbawa, wag naman sana bigla kayong napuwing mata nyo, biglang nadapa kayo halimbawa, instead na pangalan ng Panginoon, tanong ko lang, mahal nyo ba nanay nyo? Opo. Halimbawa, ang ginamit nyo ay pangalan ng nanay nyo, OM, name ng mother nyo. Kahit wala siyang kinalaman talaga, nadapa ka lang pero wala namang kasalanan yung mami mo halimbawa. Okay na banggitin nyo yung pangalan ng nanay nyo bilang paggulat lamang? hindi naman po. Hindi. Bakit po? Kasi po, parang nakakabastos po sa kanila na sasabihin niyo po ang pangalan nila kapag may nangyayari pong masama sa inyo. Parang binabastos niyo na din po ang pangalan nila pag ginawa niyo po yun. Kaya, hindi ko na po kasi ginagamit madalas yung OMG na ginagamit nila. Nasabi ko lang po aray, ganun lang po. Oo, I see. Kayo po, okay lang gamitin nyo? Hindi. Hindi rin po. Bakit po? Nakakabastos po yun para sa kanila po. Exactly. Kasi loved ones po natin yun eh. So meron tayong respeto sa mga magulang natin o kahit sinong tao. Sana gayon din siguro o mindset sana natin pag sa Panginoon. Kasi siya naglikha ng mundo sa mabuti pero hindi po yung dinisenyo lamang na expression lang ng kunwari isinisi na lang or nadapa lamang etc. Ang tawag kasi po doon ay blasphemy o pambabastos. Yun nga lang, lahat po tayo dito ay guilty. Lilinawin ko po, hindi ko hinusgahan kasi kada po nagtatanong, tinatanong ko rin po sarili ko sa mga ganyang tanong na yan. Sa tingin nyo kaya, kung tayo po mamatay, hindi po ito pananakot at haharap po tayo sa judgment day sa Panginoon, kayo ba ay guilty o innocent po kayong tao? Guilty po. Kayo po? Guilty rin po. Saan kayo pupunta kung sakali? Sa langit ba kayo pupunta o sa impyerno? Tanong lamang po. Hindi ko lang po sure yun kung ano po ang aking pupuntahan. Hindi ko Hindi lang na po sure. Kayo po? Ako po kasi hindi po ako naniniwala po dun sa impyerno sa kayo po. Ano po, pangarap po, nasa gitna lang po. Yung ano po. So, purgatory? Opo, saka po yung sa langit. Kasi po, sa religion po namin, which is Iglesia ni Cristo, wala pong tinuturo po na gano'n na yung nasa gitna po. Bali po malalaman lang po natin kung saan po kayo pupunta sa araw po ng paghuhukom. Alright. Pero bigyan ko kayo ng mabilis lang na halimbawa para mas may tatry nyo lang kung magigets nyo. Halimbawa may isang kriminal. Sabihin natin siya ay nakapagnakaw siya ng pera sa bangko, nahuli siya ng pulis at ito po ang sasabihin niya sa judge. Judge, guilty po ako sa nagawa kong kasalanan. Pero paano po yan? Hindi po ako naniniwalang may kulungan. Hindi po ako convinced dyan sa nang hatol po ay kulungan. Meron kasi pong kriminal na ganon na maaaring hindi po nababalita sa mainstream media pero sa mga historical records ay may ganon po. So, syempre yung judge, may inis, sasabihin na naman. Parang pang-insulto yan sa batas. Parang, whether we like it or not, may nagawa siyang kasalanan, siya ay nasa korte,
nilitis, tapos talagang matibay ang ebidensya, sabihin na natin talagang hindi corrupt yung justice that time, ay talagang kailangan niya pagbayaran, kailangan siyang itapon sa kulungan kahit anong paliwanag ng kriminal. Tama po ba? Kailangan niya pagbayaran talaga. Opo. Di ba? Tama po. Ngayon, whether we like it or not, ito po kasing sinabi ko is somehow parang related na sinasabi ng Bible. Sabi kasi sa Bible, ang mga taong nagnakaw, nagtanim ng galit, o hindi sinunod ang mga magulang, hindi nirespeto, o at iba pang mga nagawang kasalanan, magaan o mabigat, either way na mayroong nalabag mula sa 10 utos ng Panginoon, ay walang makakarating sa langit, hindi makikita ang kare ng Diyos kung hindi tatapon po sa nagbabagang apoy o impyerno. Simple naman po ang tanong ko lang. Sa tingin nyo kaya, kayo ba ay nag-aalala sa sinasabi ng Bible na maaaring kayo pong dalawa ay siyempre pupunta, pero hindi lang kayong dalawa. Lahat po tayo, kasi may nagawa tayong kasalanan sa harap ng Panginoon. Kayo ba ay nag-aalala dito sa sinasabi ng Bible? Hindi naman po, kasi may oras naman po na pwede naman po kayo magbago at itama niyo po ang inyong mga masama na nagawa. Kasi po, doon po sa religion po namin dalawa, pwede po kayong magbagong buhay. In short po, pwede niyo pong baguhin yung mga masama niyo pong nagawa by palitan niyo po ito ng mga tamang gawain. Halimbawa po, nakapagnakaw po kayo, wag itigil niyo na po ito at baguhin niyo na po ang inyong buhay. Wag na po kayong magnakaw, sundin niyo na po ang utos ng Diyos sa Biblia po or Bible. Wag po kayo yung gagawa ng masasama para po ma-redeem niyo po yung sarili niyo sa Panginoon po natin Diyos. Kayo po? Same as him lang po. Sa kanya din. Kaya ganito po, tanong ko lamang, sa tingin nyo ba ang Panginoon ba ay nagsisinungaling? Tanong lang. Hindi po. Hindi, kayo po. Hindi rin po. So, either one sa inyo na lang pong sasagot. Bakit kaya po ang Panginoon ay hindi nagsisinungaling? Kasi siya po ang lumikha sa amin at sa lahat po na naandito sa mundo. So, bakit po siya magsisinungaling sa amin kung siya lang po ang mismong lumikha sa amin? Kayo po, may makidagdag pa doon? Kasi po, hindi po siya magsisinungaling kasi lahat po ng kanyang pangako ay kanya pong tinutupad. Siya po, ayaw niya po sa sinungaling. Bakit po siya magsisinungaling? Exactly. Kaya nga po pumasok dyan ang salitang perfect. Dahil kung kayo po siguro mahilig sa pagbabasa nga ng dictionary, at kung tatry nyo po i-search yan lalo sa internet, ang salita po kasing perfect ay mayroon tayong tinatawag na ang terminology niya ay etymology. Saan nanggagaling ang lahat ng salita? Ibig sabihin, nung mga eksperto po, ang salitang perfect po ay nakita nila ang pinaka-perfect na halimbawa, ang Panginoon. Kaya madalas ang ginagamit po sentence for perfect is perfect ang weather, perfect ang scenery, perfect ang destination, yung travel, pero hindi po pwedeng gamitin na perfect sa tao. Bagamat pwede mong sabihin as example of sentence, pero diyan po mapasalitang imperfect. Walang perfecto. At ibig sabihin po niyan, kahit pong eksperto, naniniwala sila, ang Panginoon ay perfect. And when you say perfect, hindi rin siya nagsisinungaling. Connected po ang mga terms na yan. At kaya ako po tinanong yan, dahil kung ang Panginoon po nagsisinungaling, edi wala na palang batas, wala na tayo dito. Gulo na po lahat-lahat yan, kasi walang kayusan. At ang tanging na po talagang mayroong perfect na model ay ang Panginoon talaga. Tayo po talaga ang hindi perfecto. Hindi lang kayong dalawa, lahat po talaga tayo. So, ibig sabihin, whether we like it or not, ang sinasabi po ng Bible, ay totoo po yun. Kasi ibig sabihin, gusto ng Panginoon ay makita ng tao na yung kanyang sinasabi ay hindi siya unang gumagawa ng tukso sa mga tao, hindi siya ang promotor ng kasalanan, kundi tayo po talaga. So whether we like it or not, ay dapat po tayong mag-alala kasi po buhay ang pinag-uusapan natin. Yes, maaaring hindi ko taga kayo kilala o maaaring namumukha ako ng isa sa inyo for example, pero wala naman sigurong masama kung magbigay lang ako ng mabuting intention kasi buhay po ang pinag-uusapan po natin. Apo. Tanong ko lamang, kayo ba'y natatakot sa kamatayan? Apo. Kayo po? Hindi po. Hindi. Bakit po hindi? Kasi po lahat naman po tayo darating po dun. Saka bakit na ka naman po matatakot pa po dun? Pero kung mabibigyan ka ng pagkakataong mabuhay ng mahaba, ilang years na gusto mo magtagal dito sa mundo na to? 80 years po. 80 years? Ayun yung 100? Pwede rin po para sa pension. Kayo po. Ano, ikaw, ilang years? 80 years lang din po. 80 years? Gusto mo ba ng 100? Ayoko po kasi baka po kapag 100 ko po, baka po patay na po lahat ng aking minamahal sa buhay. Or Wow. wala na po akong makasama ka. Kapag tumagal po ako. Ano ba yan? Ay siya 80. Ikaw gusto mo 100. Pero tanong ko lamang, alam niyo ba hanggang kailan kayo mabubuhay?
Hindi po. Kayo po. Alam niyo ba hanggang kailan kayo mabuhay? Baka po, based po sa akin, medyo masasakin po, baka hanggang 64 lang po ako abuti. Pero syempre, di man natin din po talaga alam, yun yung totoo. Maaaring tayo ay nag-iisip niyan, pero ang totoo, hindi talaga alam kung hanggang kailan tayo mabuhay. Hindi ko kayo tinatakot, wag naman sana, nabigyan pag-uwi nyo, bigyan na kayo masagasaan sa sasakyan, or minsan sakmalin po kayo ng aso sa ulo. Di natin po alam eh. Nagbabago na po ang panahon. Or halimbawa po, sa inyong edad, pwede kayo mamatay, hindi po pananakot, hindi po sa sakit. Napagtripan ka lang ng bata, akala nila kamukha ka daw nung isa, pero yung pala, mistaken identity. Eh dito po sa Pilipinas, ay promotor po, marami ang namatay dahil na aksidente. Ay, sorry, kalo kamukha. Eh pero tigok na yung tao. Eh, hindi naman to isang parang larong video game. Kapag namatay, may extra life ka. Kasi nakakalungkot po, ganyan po nangyayari sa ibang sulok ng Pilipinas. Eh wag naman sana po na maaaring isa sa atin eh, napasama sa ganung expiration ng buhay natin. Bagamat whether we like it or not, nakapag-alala talaga, eh pwede po magbago lahat kasi ang Panginoon, galit siya talaga sa kasalanan at makasalanan. Kaya yan yung justice ng Panginoon sa ating lahat. Ibig sabihin, simple talaga tayo tatapon. Kasi walang sino man po mabuti kahit isa. Yan po ang sinasabi ng Bible. Ibig sabihin, bigo po natin masunod ang standard ng Panginoon. Bagamat nakapag-alala talaga, ay pwede po magbago lahat kapag narinig natin itong salita na to. Narinig ba yung salitang mercy? M-E-R-C-Y? Hindi pa po. Hindi pa. Kayo po? Hindi pa rin po masyado. Hindi pa. Pero narinig yung salitang awa. Apo. So, yan po, ibig sabihin po, ang English po ay mercy, sa Tagalog po ay awa. Kayo ba'y humingi lagi ng awa sa araw-araw? Apo. Sa Diyos po. Kami po laging humihingi. Kayo po? Yes po, sa Diyos lang po. Exactly. Kasi pag po tayo hingi po ng awa sa Panginoon, inamin natin tayo po ay mahina. Inamin natin tayo po ay makasalanan at humingi tayo ng tulong sa Kanya para lalo natin makilala ang Panginoon. Pag sabi kasi natin awa, katumbas po yun ay nagpapakumbaba tayo. Hindi po tayo nagmamalaki sa ating sarili at kung hindi, mas lalo natin po nakikita yung ating kahinaan. Dahil ibig sabihin, kailangan natin ng tulong sa Kanya. Dahil sabi kasi ng Panginoon, sabi sa Biblia, ang mga tao pong masyadong mataas ang kanilang sarili, yung pagyayabang nila, yan ang binababa ng Panginoon. At ang mga taong magpapakumbaba, yun ang kinikilala ng Panginoon. Kasi hindi natin talaga kayang iligtas ang ating sarili sa kapahamakan, pwera lamang kung tayo humingi lagi ng mercy sa Kanya. Kung patuloy po tayong buhay pa. Kasi pagdating Judgment Day, wala na pong mercy. Ibig sabihin, sinayang po ang mga chances. At kapag tayo humingi ng mercy sa Kanya, ay pwedeng magbago ang lahat-lahat. Dahil dito po sa tanong na to. For sure, baka alam nyo to, pero tatanong ko na rin. Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat? Upang hindi tayo itapon sa impyerno at tayo po ay makalispo sa Judgment Day. Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat? Di po niya tayo ginawang perfecto. Di niya po tayo ginawang pantay-pantay. Kasi po, para po, kailangan po natin ng isa't isa para po sa ating araw-araw, para po magsama-sama po tayong lahat. At para po sabay-sabay po nating pag-anuan ng Judgment Day po. I see. Kayo po, ano bang ginawa ng Panginoon sa ating lahat? Para hindi tayo ipahamak talaga sa impyerno at sa Judgment Day. Binibigyan niya po tayo ng oras para po tayo ay makapagbago. Kung makikita niyo na po, ang haba na po ng oras na ibinigay niya po sa atin, para po tayong lahat po ay makapagbago upang wala pong mapahamak po sa atin sa araw po ng paghukom. Pero ganito, kilala niyo naman ang Panginoong Hesukristo, tama po ba? Apo. Kayo Yes kilala. po. So yun nga po. Tayo pong lahat ay makasalanan, di lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Apo. Pero yun nga, ang ginawa po ng Panginoon Hesukristo, binuwi siya po yung kanyang buhay dahil po gusto niya po magmalasakit. Ang tawag po doon ay unconditional love. Pag-ibig na walang kapalit. Ibig sabihin, maaaring hindi natin nararamdaman yan madalas, pero may mga nagmamalasakit na pala na hindi sila humingi ng kapalit. Ibig sabihin, ang ginawa po ni Jesus kasi, gusto na niya magbahagi ng mabubuting aral, mga mabubuting katotohanan para sa pag-asa ng isang tao. Ang problema, may mga tao na ayaw ng katotohanan, ayaw nila may nagmamalasakit at gusto nila silang masusunod. Yan yung dahilan kung bakit si Jesus po ay hindi lang siya tao, siya rin ni Diyos. Yun yung dahilan kung bakit siya ay pinahirapan, siya ng mga tao at ipinako sa krus ng Kalbaryo. Kasi kung hindi man yan totoo, hindi dapat nila yung gagawin. Pero still, lumalabas. Eh parang naniniwala sila na totoong siya sabi, takot lang sila sa katotohanan. Yan yung dahilan kung bakit si Jesus ay pinako sa krus, namatay siya doon,
at siya'y nabuhay sa pangatlong araw. Bilang hudyat na natalo pong kasamaan, natalo pong kasalanan at meron pong buhay na walang hanggan. Parang isang kriminal po. Pwede po siyang palayain kung may nagpiyansa. Narinig yung salitang piyansa. So, halimbawa, nandiyan na yung police station. Kunwari may isang tao nakakulong, may nagbayad ng piyansa, makakalaya po yung isang tao. Sabihin, pwede magbagong buhay. So, gayon din po ang ginawa ni Jesus sa kanya pong buhay, ang naging kapalit upang mabayaran ang kasalanan ng sanlibutan. Yun nga lang po, ang kaligtasan po ay wala sa ating mabubuting gawa. Kasi po tayo ay makasalanan. Pero pwede tayong maligtas kahit ito'y sa biyaya ng Panginoon sa pamagitan ng dalawang bagay. Narinig mo yung salitang repentance? Minsan lang po. Minsan lang din po. Minsan. So, pag sabi kong repentance ay pagsisisi sa kasalanan. Parang sa sakit. Di ba gusto nyo laging gumaling? Opo. So, sa tingin nyo, pag kayo nagkasakit, makakapunta kaya kayo dito sa bayan na to? Hindi po. Siyempre, kaloko yan. Hindi nyo may enjoy lahat-lahat yan. So, po tayo nagkasakit, gusto din laging gumaling. Po tayo nagawa ng kasalanan, patuloy pa na itong pagsisihan at babaguhin ating puso at isipan. Sabihin, talikuran naman nagawang kamalian. Ibig sabihin lang po, hindi siya basta sorry lang. Ibig sabihin, huwag natin kung kaya, huwag natin gawin lahat yung kamalian lagi. At ang pangalawa po ay ang pananampalataya sa Panginoong Hesus lamang bilang Panginoon tagapagligtas. Pag nagawa natin dalawang bagay na yun, tsak, patatawarin tayo ng Panginoon, bibigyan tayo bagong puso at isipan, at higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na piglaan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo nito, kundi sa Kanya lamang. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So, bago po umalis, meron na po mabibis sa tanong. Opo. Sa tingin nyo kaya, nagsasabi kaya ako ng totoo sa ating napag-usapan po? Opo. Kaya po. Hindi ko po siya. Okay, pero pag-iisipan nyo po ba ating napag-usapan po? Opo. Kaya po. Tanong ko lamang, kayo ba nagbabasa ng Bible araw-araw? Tuwing kami po ay nasamba, lagi po yun ang ginagawa. Kayo po. Tuwing pagsamba rin po. Kasi po, doon po sa amin po itinuturo lahat. Lahat po kasi na kinukuha sa amin mga pag-aaral ay kinukuha po mismo ay sa Bible. Wala pong halong iba po. Kundi Bible lang po talaga. Pero when I'm referring po is halimbawa pag-isip mo sa umaga or kunwari meron ko bakanting oras, nabubuklat nyo o hindi? Hindi naman po. Kayo po? Hindi rin. Hindi rin. Ganito lang kasi yun eh. Di ba pag kayo nagugutom, anong gagawin nyo? Hahanap po ng pagkain. Kayo po? Hanapin po ng pagkain. Siyempre, isipin, araw-araw yun ang gagawin yan para hindi po tayo magkasakit. Hindi ko kayo pinipwersa, pero ganun din po sana kung sa Bible. Bakit? Meron po siya sabi kasi, no Bible, no breakfast. Ibig sabihin, bago siguro tayo gumising sa umaga, wag sana po siguro cellphone. Partik, lahat po tayo siguro guilty dito. Ibig sabihin, una, pasasalamat muna sa Panginoon, panalangin. Which hindi po yung masama. Isipin, buhay po tayo. So dahil doon, bigyan pa tayo ng pag-asa. At sana mabasa natin kanyang salita kasi yan yung parang gabay natin sa ating buhay. Yan yung dahilan kung ba't tayo dito sa mundo ay dahil sa Kanya. Ang bad news, lahat po tayo guilty, lahat po tayo makasalanan, lahat po tayo sa impyerno pupunta. Yan kasi ang justice ng Panginoon sa ating lahat. Pero ang mabuting balita ay maraming po maliligtas. Sabihin, ito yung mabuting balita sa lahat. Sabihin, ang isang tao po ay pwedeng maligtas, hindi na sa pagiging mabuting tao, kundi mabuti po ang Diyos. Sa pagsisisi sa kasalanan at sa pampalataya sa Panginoong Hesus lamang, tsak, maliligtas po yung tao, hindi sa pagiging mabuting tao. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So, maraming salamat po. I think baka meron pa kayong gagawin. Meron pa kayong katanungan po? Wala na naman po. So, kung wala kayong katanungan, maraming salamat po. At kayo po ay mag-ingat. God bless po sa inyo. Salamat po.